Yes, we worship you, Lord, our God, our Savior, our healer, our provider. You are our God. You are our Lord. So we worship you in spirit and in truth. Speak to us through your words. Words that gives us life. The word that gives us hope and understanding how to live, how to honor and praise your holy name. Let your name be magnified in our midst. And thank you so much for your presence in this place. That your presence brings us joy, unity, and victory. In the name of your Son, Jesus. With the presence of the Holy Spirit in our hearts, in our midst. Thank you so much, Lord. Let your word be proclaimed with gladness, with boldness. And this is our prayer, offered in faith with thanksgiving in our heart. In the name of Jesus Christ, in the presence of the Holy Spirit, and everybody say, Amen. Please be seated po. Hindi po sa presence ng ating Panginoon. So despite po sa malakas na bagyo sa mga ibang lugar, particularly, tayo po ay nilalagay po ng bagyo. But we thank God and we praise God because the Bible says that in all circumstances, let us always give thanks to the Lord. Why? Because ang presensya ng ating Panginoon, ang patuloy po na pagkilos ng Diyos ay narito sa ating buhay, sa ating buong pamilya, kasama po natin, even the church, sa iglesia po ng ating Panginoon. Hindi po nagmiminis ang pagkilos at ang presensya ng ating Panginoon. And salamat po sa divine protection and privilege ng ating Panginoon. Patuloy po tayong binigyan ng Diyos upang tayo po sama-sama ng mga panambahan sa ating Panginoon Diyos naman. So, our message for today is part from our series of our topic discussion, particularly about discipleship, tungkol po sa pagdisipulo. At marami na po tayong narinig, marami na po tayong natutunan, particularly relating to discipleship. So, but the question is, nariyan na po ba tayo? Ginagawa na po ba natin ang pag-disciple? So, yan po ang aim, yan po ang desire, prayer po natin dito sa church. Na ito po, na kung saan tayo po ay magdisipulo. Sapagat yan po ay utos ng ating Panginoon. It is not an option, it is a command to God. So our reading is the book of Acts, chapter 14, verses 21 to 28. And our topic for is titled, The Disciples' Task. But before I proceed, mga kapatid, nasa po, i-recap po yung message last Sunday preached by Pastor Jurgen. And napakaganda because the Bible reading or the message taken from 2 Timothy chapter 1 verses 6 to 12. And the title is, We Need to Be Equipped. So kailangan natin na-equipped. Kailangan po natin po. And ang pag-equip po natin sa ating po, mga kapatid, number one, ang ating Panginoon. And God uses people. God uses His servants, the disciples of Jesus Christ, to equip every one of us. So tayo po, gagamitin po ng ating Panginoon. So the first part is competence to proclaim of the gospel. And second is courage to suffer for the gospel. The
And third, commitment to fulfill our calling. And fourth, confidence on the faithfulness of God. So nandun po mga kapatid, napakaganda ng message po na sa atin po, tinuturo po ng Panginoon sa atin. But for today, the message is the disciples' task, ang mga gawain ng mga disipulo. So referring to the disciples, we talk about we are disciples of Christ, the one who follows the teacher and his teaching. And our teacher is our Lord Jesus Christ, and his teaching, that refers to the Word of God, the Bible himself. And we're not talking about to follow only the teacher and also the Bible, his Word, his teaching, that we really believed God and his Word. We're talking about the saving faith. Talagang tayo po ay mga mananampalataya at tayo po ay talagang dumudulog sa Panginoon ng puso na nanalig sa kanyang mga salita. We are disciples of our Lord Jesus Christ. So, in verse 21, when they had preached the gospel to the city and made many disciples, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the souls of the disciples, exhorted them to continue in the faith, and saying, we must through many tribulations enter the kingdom of God. So when they had appointed elders in every church, and prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they had believed. And after they had passed through Pisidia, they came to Pamphylia. In verse 25, now they had preached the word in Perga. They went to Atalia. In verse 26, from there they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work which they had completed. In verse 27, now when they had come and gathered the church together, they reported all that God had done with them, and that he had opened the door of faith to the Gentiles. Verse 28, so they stayed there a long time with the disciples. So that was the reading of his word. Now the first part is preach the good news. From the first part of Acts chapter 14, verse 21, and the second part is make disciples. Particularly in first part of Acts chapter 14, verse 21, the second part, rather, make disciples, or making disciples, including the succeeding verses 22 to 28 po, mga kapatid, makikita po natin po doon. Now, start po tayo, kung saan po mga kapatid, sabi nga po dito, preach the good news, ipangaral mo ang mabuting balita. In verse 21, and when they had preached the gospel to the city and made many disciples, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch. So referring to the gospel of Christ, it also known as the good news, ang mabuting balita. Ito po ay mabuting balita patungkol sa ating Panginoon Kristo. Ito po ay mabuting balita para sa atin sapagkat tayo ay mahal ng Panginoon at ibinahagi sa atin ang mabuting balita, and particularly to the servants of the living God, Paul and Barnabas. God shared them the good news, the gospel. And the gospel himself, it refers to the life of our Lord Jesus Christ. Siya mismo ang ebanghelyo, mga kapatid. Siya mismo ang mabuting balita. And aside from that, sabi ako, the gospel to the city and made disciples, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch. Now, the ministry of Paul and Barnabas was to preach the good news. So ano ba ministry? Anong gawain po ng mga lingkod ng Panginoon, the disciples of the living God, the followers of Jesus Christ? Preach the good news. And we're not referring only to Barnabas and Paul.
Hindi lang ito tumutukoy para sa kanila because we are also followers of Jesus Christ, known as disciples of the living God. Tayo din po ay mga alagad ng ating Panginoon. Kung ating titingnan ho mga kapatid, we have also responsibility and duties. That's why our topic for today is entitled The Disciples' Task. Ang mga responsibilidad, mga gawain, the duties of the responsibilities of the disciple or the disciples of Jesus Christ. So makita ko natin po mga kapatid. So yan po ang ministry po nila mga kapatid. Referring to that ministry mga kapatid, tayo din mga kapatid, nais ng ating Panginoon na mag-focus po tayo po dito, lalong-lalo na po sa pagpapahayag sa mabuting balita. Mapapansin po natin ngayon, halos po buong mundo ang ibinabahagi po instead of good news or gospel, particularly sa TV, sa anumang mga mapapanood natin, hindi po. Puro mga bagay na wala rin katuturan, particularly yung iba. Now, ano ang ginawa po ng mga disciples ng ating Panginoon, particularly Paul and Barnabas? They went to Derbe and preached the good news. So pumunta po sila sa Derbe and ibinabahagi po nila, ipinapangaral po nila ang mabuting balita. And they were, walang H po dito. They were persistent in their preaching. Nandun yung persistent sa kanilang preaching po, mga kapatid. Ibig sabihin po, masigasig po sila sa kanilang pangangaral sa mabuting balita. At yan po, sapagkat nakita nila at alam nila, yun ang panawagan sa kanila ng Panginoon ay bahagi ng mabuting balita. They were persistent in spite of the obstacles, the hindrances of sharing, proclaiming the gospel. Alam po nila po yun, mga kapatid. At kung ating nasundan po the book of Acts, particularly ang aklat po ng mga gawa, mga kapatid, makikita po natin po yan. Kung ano po ang mga nangyari sa mga disciples ng ating Panginoon. And I'm referring also to these two disciples, Paul and Barnabas, kung ano po yung experience po nila sa kanilang mga pinagagalingan na binabahagi na ng mabuting balita. But they were persistent. They were committed and obedient in doing this. So aside from being persistent, nandun ang commitment po nila. And nandun ang pagsunod po nila. Buong-buo ang pagsunod po nila sa pangangaral ng mabuting balita buhat sa ating Panginoon. So makita po natin yung mga character po dito ng mga servants na ito. Persistent, obedient, and obedient of doing this. So ganoon po ba tayo po pagdating po dito sa pangangaral, sa pagbabahagi ng mabuting balita? Yan ba ang ginagawa po ba natin ngayon? Yan ba ang ginagawa ko po at patuloy na ginagawa ng iglesia nito, mga kapatid? Naging persistent ba tayo? Naging committed ba tayo? Naging obedient ba tayo? Lalo-lalo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Tayo know, hindi lang ito responsibility ng mga pastors, hindi ito responsibility ng mga church elders, kundi responsibilidad ito sa lahat ng mga mananampalataya. Sabihin mo po sa katabi mo, kasama ko tayo. Sama-sama po tayo. Now, first, they proclaimed the gospel, preached the gospel in Lystra. The city was 20 miles southwest of Iconium, where Paul and Barnabas preached the good news of there. So, aklat ng mga gawa, nakita ko po sa Tagalog version, chapter 14, o kabanatang 14, verse 9 and 10, habang nagbabahagi si Pablo ng salita ng Panginoon ng mabuting balita, may nakaupo, isang lumpo mula pa sa kanyang pagkabata. Siya'y nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalataya, siya'y mapapagaling, tinitigan niya ang lumpo at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." Lumukso ang lalaki at nagsimulang lumakad. So alam niyo mga kapatid,
kapatid, itong lumpo na ito, mga kapatid, simula pa sa pagkabata, nakikinig na may pananalig sa mabuting balita. At alam niyo ho, yun ang naging dahilan kaya siya po ay napagaling. So hindi si Pablo, hindi po si Barnabas ang nagpagaling, kundi ang Panginoon mismo ang nagpagaling at ang mabuting balita dahil sa pananalig ng lumpong ito. So ano ho ang makikita ho natin po dito, mga kapatid? May tanong ho akong sinulat ho, mga kapatid. Nananalig ho ba kayo na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat? Amen. Ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Unlike po sa iba, sinasabi po nila, gospel lang po yan. Kaya nga ang gospel, binabasa lang po yan eh. So sinasaulo lang po yan. O hindi po, mga kapatid. Makapangyarihan po, powerful po ang ebanghelyo ng ating Panginoon. At hindi lamang po makapagliligtas physically. Because the Bible says in Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. For those who believe, first for the Jew and the Greeks. The power of God, kapangyarihan po ng ating Panginoon. Okay. Nananalig ba kayo sa mabuting balita na ito po ay makapagpapagaling sa iyo? Alam niyo ho, mga kapatid, I really believe, sapagkat alam niyo kahapon, na-experience din po namin. Mula pa po ng isang gabi, hindi rin ako makatulog. Hindi lamang po sa bagyo, hindi lang po sa binaha, din po yung sa ibabaho sa bandang kusina po namin. Madaling araw pa po, nagkanal po ako sa likod, kasi natabunan na po ng putik po yung kanal po doon. Ginawang kanal. At alam niyo ho, mga kapatid, ginaw na ginaw po ako, and right after po, the following day, mga kapatid, si Sister Eunice naman po, hindi siya makatulog starting nung araw pa lang hanggang sa gabi, hanggang kinabukasan, hanggang sa tindi ng sakit ng kanyang tiyan, hindi niya alam kung anong gagawin. Pati ako, hindi ko alam kung anong gagawin. Naglulugaw ako, nagpapait ng tubig, nagtitimpla ng tsokolate, pinapainom sa kanya. So, ako yung nurse. At the same time, doktor, hindi ko alam kung ano pang magagawin. So, nanalangin ako sa Panginoon kung ano mga dapat gawin, mga kapatid. Alam niyo ho, mga kapatid, dumating ang punto na sabi ho niya na, ayun na, pupunta na tayo ng hospital. Gusto ko na ho talaga kasi hindi ko na kaya. So, sabi sa akin lang, maliligo ako kasi hindi pa ako nakapaligo ng ilang araw dahil sa tindi ng lamig at pawis na pawis ako. Maruming ako. So, alam niyo, mga kapatid, bago ang lahat po na yan, nag-send po ako ng message. Alam niyo po, sa Great Lord of Redemption, particularly sa intercessory ministry sa mga kapatiran, na ipapanalangin ang status sa kalagayan ko. Yan. And right after kung maligo, mga kapatid, nagbihis na ako, nag-ipake na kami, mga kapatid. Dahil sabi ko sa kanya, mag-pray tayo. Pagkatapos ko, magtimpla po ako ng tsokolate kasi gumawa po ako ng tabliya ng tsokolate. Pinainuto ko sa kanya. Hindi ko alam kung yan po ang alibay. At pagkatapos ko, mga kapatid, ilang minuto lamang po, ibsan na wala na yung sakit ng kanyang tiyan. Inobserbahan ko, pagkatapos, kumain na rin siya, hindi na isinusuka. Kaya salamat sa Diyos, hindi mo kami natuloy sa ospital. Our God is our healer. Amen? So makita ko natin, mga kapatid, kung paano din po ang lumpo na ito. He heard the gospel, the good news, referring to our Lord Jesus Christ. Now, in Iconium, the city was 90 miles coast of Pisidia of Antioch. And Paul and Barnabas preached the good news there. And a large church was established at Iconium. Both the Jews and Greeks believed. So sila sumasampalataya. So nang ibinahagi ni Paul at Barnabas ang mabuting balita, sila yung sumasampalataya. And I really believe, mga kapatid, not because of them. Dahil din po sa pagkilos ng ating Panginoon. At dahil ito po mga lingkod na ito, obedient sa ating Panginoon. Committed to the gospel. Obedient to the gospel. Persistent in preaching the gospel. At ito po ang naging resulta. Both the Jews and Greeks, referring to the Gentiles, hindi kabilang sa mga Hudyo, Israel, Greeks,
believed the gospel. In Acts 14 verse 1, now it happened in Iconium that they went together to the synagogue of the Jews, and so spoke a great multitude both of the Jews and of the Greeks believed. So ano po ang dapat gawin po dito? Ibahagi ang mabuting balita. You have to preach the good news. Preach the gospel, mga kapatid. So, igano ba sa atin ang natatakot, nangangamba? Bakit hindi ho natin magawa-gawa ang mag-preach ng gospel, ng good news, mga kapatid? Kasi nangangamba tayo, natatakot tayo, nagkalilangan tayo, baka ano kung gawin ng mga tao sa atin, natatakot tayo, baka sila po hindi makinig, natatakot tayo, baka talikuran po tayo, kung ano po gagawin nila sa atin. Despite of that, ito mga servants ng ating Panginoon, we are obedient and committed to persons that are doing this. Particularly in preaching the gospel. Now in Antioch, the city called Pisidia, a church was established with great difficulty. Why? Sapagkat marami din pong mga tumutunggali doon po sa pagbabahagi ng mabuting balita. And particularly mga Jew. Many of the Gentiles received the word of God, but the Jews rejected Christ. And I'm referring in Acts chapter 14 verse 21, ito yung lugar na binalikan po nila ni Paul and Barnabas right after po nila na mag-preach and magbahagi ng mabuting balita sa lugar po na kung saan sinabi po na verse 21 dito ho, mga kapatid. Okay. So makita ho natin po na andun ho kanilang masigasig at marami ho mga hindi ang sumasampalataya. And also they preach the good news at Pampelya. So, nandun din po ang pagbabahagi nila ng mabuting balita dito po. And sabi nga po rito, Pampelya were mainly a mixture of Greeks and barbarian pirates. And the gospel or the good news were being carried into that place. Ibinabahagi pa rin po nila ang mabuting balita. Despite po doon sa danger sa lugar po na yun, mga kapatid. And also, they preached the good news in Perga and Attalia. So makita po natin ho, mga kapatid, ang doon yung consistency po nila sa magbabahagi ng mabuting balita. At makita ko dati, ano ang lugar na ito ng Perga? Na-research ko po, sabi ko ito, Perga, it was located about 12 miles inland from coastal Puerto Atalia or Italia. It was a lowland. The mosquito in particular must have infested the area because malaria was a common disease among its citizens. So doon po sa lugar na yun, common doon po ang malaria. But despite of that situation na ito, bumalik pa rin ito at hindi lang bumalik, nagbahagi, first and foremost, ibinabahagi ng dalawang lingkod na ito ang mabuting balita na hindi alintana, baka sila din po ay mamalaria. Naalala ko po, nung ako'y na-assign pa sa dakong lugar po ng Maynila, at na-assign po ako sa part po ng Caloocan. Sa Caloocan po, mga kapatid, mayroon din po akong lugar po na pinupuntahan sa Manila, Caloocan. Ang lugar na yun ay tinatawag na malaria. So tuwing makikita ko yung schedule ko, sabi, saan ako ma-assign? Tingnan niyo po, sa malaria mo kayo ma-assign. So sa pangalan pala ko, nakakatakot na. Alam niyo ba, kapatid, tuloy-tuloy pa rin po ang preaching. Likewise, kung ano mo ginawa po, nila Paul and Barnabas, despite of the situation and danger of that particular place. And also in Attalia. So makita ho natin, mga kapatid, dapat maging consistent. At nandun po yung ating pong sigasig sa pangangaral ng mabuting balita. Hindi lamang po sa mga lugar na pinupuntahan ng mga lingkod na ito, kundi
Particularly kung sa atin, i-refer po natin, maging sa loob ng iglesia. Sa community, sa tahanan, mga kapatid. And let's continue. Part 2, make disciples. Particularly in verse 21, the second portion, verse 21, and the succeeding verses in verse 22 to 28. So makita po natin po yan, mga kapatid. And when they had preached the gospel to the city and made many disciples. Sa NLT version, mga kapatid, Bible, making disciples. Made disciples. So ano po, mga kapatid? Ang ginagawa ko nila, they made disciples. So bilang mga Kristiyanong mananampalataya, like Paul and Barnabas, ano ang mga ginagawa o nararapat na ginagawa nilang nararapat para sa kanilang kapwa mananampalataya. So mayroon po silang mga ginagawa. The succeeding verses from verse 22 to 28, mga kapatid, ito yung mga ginagawa ko nila. So bilang mga disciples ng ating Panginoon sa kapwa nilang mga lingkod o mga mananampalataya. First, strengthen and encourage them. The word strengthen, sabi nga po dito, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must through many tribulations enter the kingdom of God. Strengthening the disciples, which means making firm and establishing. Anong ibig sabihin ko nito, mga kapatid? Pinapatibay, pinapatatag ng mga lingkod na ito. Kaya nga ho, binalikan nila ang iglesia po ng Kristo. Binalikan nila, mga kapatid. At makita ho namin, aside from strengthening the disciple, which means making firm and establishing, encouraging the disciple, which means to admonish, urge, warn, and comfort. Nandun ho, mga kapatid. Encourage po ng mga disciples na ito na sila din po i-admonish at bigyan din po ng babala. At the same time, kinukomfort na rin po sila, mga kapatid. At ano ho, sapagkat sabi nga rito, that we must through many tribulations enter the kingdom of God. Now, the purpose of encouragement that the disciples should continue in the faith. That's the purpose. Kung bakit ho nila in-strengthen, in-encourage po ang mga mananampalataya sa lugar na ito, mga kapatid. Even sa mga lugar na kanilang binibisita patuloy. Sapagkat yan po ang hanggang po nilang nais po nila. Purpose of encouragement, all the disciples, all the believers of all places that they have preached before the Word of God should continue in the faith. Continue. Magpatuloy sa pananampalataya. Why? Sapagkat marami din po mga mananampalataya hindi nakapagpatuloy, hindi nagpapatuloy, mga kapatid. Why? Nangihina, naglulupay-pay pagdating sa mga tribulations, pagdating sa trials, pagdating sa mga pagsubok, sa mga testings of life. Nanlalamig ang kanilang pananampalataya. Hindi lang nanlalamig dahil sa matinding lamig ng panahon. At alam niyo, they strengthen and encourage them to continue in the way. Magpatuloy sa pananampalataya. And I thank God, salamat po sa Diyos. It is not because of my own strength. Starting, mga kapatid, in the year of 1993 until now, mga kapatid, 2025, nagpapatuloy pa rin ako sa paglilingkod sa Panginoon. Although may mga bagay na hindi ko nagawa, nagampanan, but I continue serving and believing God. I believe God with all of my heart. Nagpapatuloy ako.
God says that I will not abandon you. I will not forsake you. Hindi kita iiwan. Hindi kita iiwanan. Sasamahan kita. Tutulungan kita, mga kapatid. You remember in Matthew chapter 28 verse 19, 20, makita ho natin at ang presensya ng Panginoon ay laging kasama natin. So yan po, makita ho natin. Now what does it mean? We are to go through many tribulations to enter the kingdom of God. Now it means that the disciple passes through many trials and afflictions while entering into the kingdom of God. So ano ho ibig sabihin po nito? Even in 2 Timothy or ikalawang Timoteo chapter 3 verse 12, gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. So sa lahat po ng mga mananampalataya, hindi po exemption po ang mga trials. Hindi po exemption po sa atin, hindi tayo exempted po pagdating na sa mga trials, sufferings, or tribulations sa buhay po natin. Even ang mga testings of life, hindi po tayo exempted po yan. Kasi sabi nga po rito, ay daranas ng mga pag-uusig. So magtanong-tanong na ho tayo sa sarili po natin kung tayo po'y nagbabahagi ng mabuting balita at wala hong mga pag-uusig na nangyayari. Bakit pag-compromise tayo doon sa ating doon sa binabahaginan po natin? At kinukompromise na po natin ang mabuting balita doon sa mga tao na binabahaginan po natin. Pero kung mayroon ho, mga kapatid, at alam mo at alam natin na tayo lumalakad ayon sa nais ng ating Panginoon sa kalooban ng Diyos, magalak po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Aside from ikalawang Timoteo, kabanatang 3, sa kabanatang 12, sabi nga po ito sa 1 Peter chapter 2 verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Ano ho? Bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Panginoon. Tribulations, trials, testings, bahagi ng pagkatawag sa inyo. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nang iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos ng tularan. So ito yung iniwan na halimbawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Halimbawa na dapat natin tularan. Dapat hindi natin iwasan, kundi dapat natin pasalamatan siya natin. Sapagkat kasama po yan sa panawagan ng bawat isa sa atin. Kasama po yan sa buhay ng isang disipulo. Kasama po yan sa buhay ng isang alagad ng ating Panginoon. Second, organize them and pray and entrust them to the Lord. So makita mo natin po dito, ano po ang ginagawa po ng mga disciples nito? We're talking about Paul and Barnabas. Pinapalakas po nila, organize at the same time, bukod sa pinapalakas, organize, inaayos po niya. Sa loob ng iglesia, ang mga bagay na dapat iaayos. Ano po ina-organize? Organize them and pray and entrust them to the Lord. Why? In verse 23, so when they had appointed elders in every church, appointed, ibig sabihin po, sila'y nagtalaga ng mga church elder. And praying with fasting, they commended them to the Lord in whom they had believed. Kanilang ipinagkatiwala sa Diyos. So biblically, ang church, mga kapatid, may church elder. Tanong ko po sa inyo, ilan po ang church elders na nandito po sa church po ng Glory? Ilan po yung sagot ng 5?
Ilan po ang sagot ng tatlo? May dalawa na sumagot. Di ba? Pagkahati-hati ng English yan. So, di po, mga kapatid. So, hindi po dalawa, hindi po tatlo, 5. Amen? Kilala niyo po ba kung sino-sino itong nasa loob ng elders na ito, church elders? Kung sino-sino po? Alam namin lahat. Kasi, alam niyo ho, napakahalaga kung sila din po, mga kapatid, bakit sila inapuwent ng Panginoon, inilik ng Panginoon po dito sa church na ito, sapagkat tayo po ilalapis sa kanila, hindi lang po pag may problema. Amen? So, malaki ang ginagampanan po ng mga church leaders or elders of the church. Makita ko natin, mga kapatid, they are the guys and appoint elders at every church. Sa lahat po ng Iglesia. To organize and appoint elders involves prayer and fasting. And I remember, mga kapatid, bago po ma-organize ang church elders, in the Church of Glory, the great Lord of Redemption, Yeshua, mga kapatid, nandun yung prayer and fasting. Mananalangin. Kung sino po yung itatalaga, kung sino po yung appoint po, kung sino po yung tatayo at maninindigan. At tatayo po bilang mga elders, church elders sa Iglesia nito. Hindi po basta-basta, mga kapatid, ang responsibility ito. Hindi ibig sabihin na, ay ikaw, may Alex, kasi magaling ka. Ikaw, Brother Mike, kasi ganito. Hindi po, mga kapatid, turo ng turo, mga kapatid. Kundi, mga kapatid, prayer and fasting. Although may mga criteria sa loob ng church, kung sino, at alam niyo ho, hindi po natatapos po yan. Sino mo? The prayer and fasting. And entrust them into the keeping of the Lord's care. Kaya nga po, salamat sa Diyos. Kami ho, mga kapatid, ay nasa pag-iingat at pangangalaga ng ating Panginoon Diyos. Ang mga elders o church elders ay nasa pag-iingat at pangangalaga ng ating Panginoon. Why? Sapagkat even sa church, mga kapatid, ay may mga division, disagreement, may mga bagay na kung saan hindi po napagkakasutuan. But we thank God, salamat sa Diyos, nasa pag-iingat ng ating Panginoon, ang mga elders of this church. Hindi lamang po kami, kundi kasama din po kayo. Sabihin niyo po sa katabi mo, kasama po kayo. At in fairness naman, pray naman kung, ay, mga elders lang pala. Hindi tayo kasama doon, kaya katakot-takot ang panalangin na gagawin mo namin. Hindi ho. Third, visit and continue teaching them. In verse 24, they traveled back through Pisidia and Pamphylia. They preached the word in Perga, then went down to Attalia. So makita ho natin po dito, Paul and Barnabas visit and continue teaching in Lystra. Aside from preaching the gospel before, nung sila po ay pumunta at nag-minister po sa mga lugar na ito, binalikan po nila. Ang mga lugar na ito, Lystra, Iconium, Antioch, Pisidia, Pamphylia, Perga, at Attalia or Attalia. Binalikan po ng mga lingkod na ito. At alam nyo, nung nag-gather na po, nung bumalik na po sila, sa mga nagkahuli-huli po nila binalikan yung church po ng Attalia or Talia. Now in verse 27, now when they had come and gathered the church together, they reported all that God had done with them, and they had opened the door of faith to the Gentiles. So nakita ko natin. So anong binabahagi nung bumalik na ho si Paul and Barnabas? Kasi po yung Acts chapter 14 verse 21, yan po yung Antioch of Pisidia. At pagdating po dito sa Acts chapter 14 verses 26 to 27, particularly verse 26, yan po yung Antioch of Syria. At dito nagkakatipon ang mga servants ng Panginoon, ang mga
missionaries, mga kapatid. Now, sabi nga ho mga kapatid, they share testimonies to them. Ibinabahagi po ang testimony po doon sa kanilang mga experience, doon sa kanilang mga karanasan sa mga lugar na kanilang pinuntahan. Now, they entrusted them to the grace of God. Sinabi ho nila, ang mga lugar na ating pong pinanggagalingan, ang mga tao ito, ipinagkakatiwala ho namin sila sa ating Panginoon. Dahil higit ang Diyos na siya makapag-iingat, higit kay sa amin. Because God is omniscient, God is omnipotent, and God is omnipresent. Higit po kay sa amin. So I entrusted them to the grace of God, sa grasya ng ating Panginoon. And they reported all that God had done to them. Lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila. Hindi po sinabi nila, babahin ko sa inyo, i-report ko namin sa inyo po ang lahat ng ginawa ko namin sa kanila. Alam nila na sila po yung instruments. Alam nila po na sila lamang po ay mga instrumento o channel of blessings ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang emphasize po dito, walang iba kundi kung ano ang ginawa ng Panginoon. Ganun din po sa sharing. Sa mga testimony din po natin, kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. That's why my A, B, and C pagdating sa testimony. Ano yung A? Accurate. B, brief. And C is Christ-centered. Ano po ang ginawa po dito ng Panginoon? Anong na-report po nila? God had opened the door of faith to the Gentiles. God had opened the doors to the Gentiles. Binuksan ng Diyos ang daan upang makapananampalataya ang mga Hintil. So hindi pa na makapanampalataya, even ang mga Hudyo, baging ang mga Hintil, kung hindi binuksan ng Diyos ang kanilang spiritual eyes of understanding. Hindi po makapanampalataya. Kaya nga ang Diyos ang nagbubukas. Kaya nga ho mga kapatid, sa atin, ang testimony po natin individually, salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos ang nagbukas sa aking spiritual na mga mata at puso upang makita ko ang ating Panginoong Kristo at makilala ko at malaman ko, maaro ko ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ginamit lang mo kayo, pastor. Ginamit lang mo kayong sister ng ating Panginoon. And to God be the glory sapagkat ang Diyos ang nagbukas. Now, when we spend time with them, I really believe na sa kanilang pamamalagi, that sa church po ng Antioch of Syria, pabalik po nila mga kapatid, kung sa home base po nila, particularly po sa mga missionaries, mga kapatid. Alam niyo, nandun po ang kanilang patuloy na pag-aaruga, pag-aaral, at higit sa lahat, patuloy na pag-disciple, pag-minister sa church. Walang duda po yan. So they stayed there a long time with the disciples. Now, in conclusion, the disciples' task were to preach the good news and make disciples. If we're making disciples, we have to preach first the good news. Amen? At sino man po, i-discern po ninyo, discern po natin kung sino po yung totoong sumasampalataya at nananalig sa ating Panginoon. And then, let's continue to pray the Lord. Lord, siya na po, siya na nga ba ang i-disciple ko. Strengthening, encouraging, organizing church leaders. Visiting and continuous teaching, sharing testimonies, spending time with them. Nakaligtaan ko kanina explain po ang kahalagahan ng church leaders. Ang church leaders po, or elders of the church,
Sila po yung tutulong sa atin upang tayo lumago. Tutulungan mo tayo ng mga church elders o leaders para tayo lumago. Channel ng mga church elders o leaders. Tutulungan tayong i-guide ang bawat isa sa ating church at maging sa pag-solve po sa mga problems. Kasi di maiwasan sa church may problema pa rin. Kaya tutulungan mo tayo. With God's help and strength. So ito ho ngayon ang ating katanungan, mga kapatid. Ito yung ating pagsalusaluhan po sa ating pong self-probing or sa ating pong sharing. So bilang mga disipulo, ano-ano ang mga narapat natin gawin ayon sa mensaheng ibinahagi sa atin para mapalakas ang ating kapwa mananampalataya. So yun po ang sharing po natin. Based on the preaching, particularly doon sa ating pong nakikita po ng second part, make disciples or making disciples. So ano-ano po ang mga narapat natin gawin ayon sa mensahe na ibinahagi sa atin upang mapalakas ang ating kapwa mananampalataya. Ano ang ibig sabihin ko nito, mga kapatid? Na doon ho, pinakikita ko dito, mga kapatid, strengthen, encourage them, organize them, and pray and trust to the Lord. Pangatlo, listen and continue teaching them. The third, share testimonies to them and spend time with them. So yun po. So mga kapatid, let's pray. Tayo po yung manalangin sa kanya. Kaming Diyos, napapasalamat po kami sa iyong walang umpay at patuloy po na pagkilos sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Lord God. Nawa po ang mensahe nito, hindi lamang po ngayon, kundi sa mga nagdaan at mga nakaraang mensahe ang aming kanilig. Ay patuloy tugtugin mo sa aming mga puso at higit sa lahat, ito po ay may sagawa po namin, particularly ang pagdidisipulo, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang iglesia ito, Panginoon, na sa aming mga gagawin, particularly ang pagdidisipulo. Tunay na kayo po ang patuloy po na magwalhati may taas, Panginoon. Samahan niyo po kami at yan po yung pangako niyo po, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa malayang patuloy pagkilos, pagpapala sa amin, pagpapagaling sa amin, at higit sa lahat, salamat sa kaligtasang kaloob mo sa amin. Ito po aming manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.